dahilan katawang taong Diyos ay nasa laman, ay pangangailangan ng tiwaling tao para sa ililigtas. Paggamit ng Espiritu'y mas mababa kaysa sa katawang tao. Ang naging taong Diyos lang ang makapagliligtas. Gawain ng Espiritu'y kayang lumukob sa sansinukob, mga bundok, ilog, lawa at karagatan. Gawain sa katawang tao'y mas makakaugnay sa bawat taong nakakasama niya. Ang naging taong Diyos lang ang makapagliligtas. Katawang tao ng Diyos na may nahahawakang anyo'y mas nauunawa at napagkakatiwalaan. Kaya niyang mas palalimin ang kaalaman ng tao sa Diyos, mag-iwan ng mas malalim na impresyon ng mga gawa niya. Ang nagkatawang taong Diyos lang ang makapagliligtas, makapagliligtas sa sangkatauhan. Iligtas sila mula sa dati nilang tiwalit masamang disposisyon. Nagkatawang taong Diyos ang makapagliligtas sa tao. Gawain ng Espiritu'y mahiwaga, mahirap maarok o makita. Tao'y umaasa lang sa hungkag na guni-guni. Gayunman, normal ang gawain ng katawang tao. May mayamang karunungan at batay sa realidad. Katotohanan itong nakikita ng tao. Karunungan ay kayang maranasan ng personal. Di kailangang gamitin masaganang imahinasyon. Halaga't katumpakan to ng gawain ng naging taong Diyos. Ang nagkatawang taong Diyos lang ang makapagliligtas, makapagliligtas sa sangkatauhan. Angkop sa taong tunay na gawain at napapanahong patnubay. Nagkatawang taong Diyos ang makapagliligtas sa tao. Espiritu'y nagbibigay lang ng malawak na kahulugan, di ng mga salita at malinaw na tagubilin. Gawa ng Espiritu'y di kita ng tao. Gawain ito'y kay hirap nilang maubos maisip. Gawain ng naging taong Diyos ay lubhang naiiba. Patnubay at kaloob ay malinaw, nagbibigay ng layunin sa tao. Gawain ay may tumpak na salita at nahahawakan sa taong kay tiwali. Gawain ito'y kay halaga. Ang nagkatawang taong Diyos lang ang makapagliligtas, makapagliligtas sa sangkatauhan. Tunay na gawain lang makapagliligtas sa tao mula sa tiwaling masamang disposisyon. Nagkatawang taong Diyos ang makapagliligtas sa tao, makapagliligtas sa sangkatauhan.
Pagliligtas ng Diyos sa tiwaling tao sa impluensya ni Satanas ay di tuwirang magagawa ng Espiritu niya, kundi ng katawang tao ng Espiritu niya. Yun ay nagkatawang taong laman ng Diyos. Siya'y may normal na pagkatao, Diyos na may buong pagka-Diyos din. Naiiba siya sa Espiritu, ngunit siyang nagliligtas sa tao'y nagkatawang taong Diyos, Espiritu at katawang tao. Diyos na katawang tao lang ang katiwalang loob ng tao, pastol at handang tulong, kung kaya't kailangan ang pagkakatawang tao sa nakaraan at ngayon. Diyos na katawang tao lang ang katiwalang loob ng tao, pastol at handang tulong, kung kaya't kailangan ang pagkakatawang tao sa nakaraan at ngayon. Sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos, isa'y tuwirang gawain ng Espiritu. Ang dalawa'y ng nagkatawang taong Diyos at di tuwirang gawain ng Espiritu. Ang gawain ng kautusan ng Espiritu'y di kabilang ang kahit anong pagbabago ng tiwaling disposisyon ng tao at walang kaugnayan sa kaalaman ng tao sa Diyos. Ang gawain ng katawang tao niya sa panahon ng biyaya at kaharian ay para sa tiwaling disposisyon ng tao at kaalaman sa Diyos. At ito'y mahalaga at importanteng bahagi ng gawain ng Diyos para iligtas ang tao. Diyos na katawang tao lang ang katiwalang loob ng tao, pastol at handang tulong, kung kaya't kailangan ang pagkakatawang tao sa nakaraan at ngayon. Diyos na katawang tao lang ang katiwalang loob ng tao, pastol at handang tulong, kung kaya't kailangan ang pagkakatawang tao sa nakaraan at ngayon. Kaya tiwaling tao'y mas kailangan ang nagkatawang taong Diyos upang magbigay ng kaligtasan at tuwirang gawain niya, upang patnubayan, suportahan, diligin, pakainin, hatulan, kastiguhin siya at mas bigyan ng biyaya at malaking pagtubos. Diyos na katawang tao lang ang katiwalang loob ng tao, pastol at handang tulong, kung kaya't kailangan ang pagkakatawang tao sa nakaraan at ngayon. Diyos na katawang tao lang ang katiwalang loob ng tao, pastol at handang tulong, kung kaya't kailangan ang pagkakatawang tao sa nakaraan at ngayon. Diyos ay gumagawa sa katawang tao upang tao'y mas malupig niya. Nang una siyang naging tao, tinubos niya at pinatawad sila. Ngayon ang paglupig at pagtatamo sa kanila. Sa huling pagiging tao niya, gawain ay tatapusin niya at mga
sa uri nila. Tatapusin ng Diyos pamamahala niya. Paggawain niya'y natapos, magtatagumpay siya. Pag tao'y lubos na nalupig at natamo niya, di ba ibig sabihin ay tapos na pamamahala niya? Pag tinapos ng Diyos ang gawain niya, talo na si Satanas, tao'y di na mapapasama. Gawaing ito'y ginawa ng Diyos sa katawang tao. Sa huling pagiging tao niya, gawain ay tatapusin niya, at mga tao'y ibubukod ayon sa uri nila. Tatapusin ng Diyos pamamahala niya. Paggawain niya'y natapos, magtatagumpay siya. Sa huling pagiging tao niya, gawain ay tatapusin niya, at mga tao'y ibubukod ayon sa uri nila. Tatapusin ng Diyos pamamahala niya. Paggawain niya'y natapos, magtatagumpay siya, magtatagumpay siya. Magtatagumpay siya, magtatagumpay siya, magtatagumpay siya. Walang kaugnayan ang Diyos sa mga pabuya o pakinabang. Walang ani sa hinaharap, pagkakautang lang sa Kanya. Ang ginagawa Niya para sa tao'y hindi para sa Kanya, kundi para lang sa tao. Ang gawain ng Diyos sa katawang tao ay napakahirap, ngunit sa huli mas maraming bunga kaysa sa gawain ng Espiritu. Katawang tao'y di makapagtaglay ng pagkakakilanlan ng Espiritu,
pati na ang makapagsagawa ng kahima-himala tulad ng Espiritu, lalo na ang makapagtaglay ng autoridad ng Espiritu. Ngunit ang diwa ng gawain ng karaniwang laman ay masigit pa kaysa sa tuwirang ginagawa ng Espiritu. Katawang tao mismong sumasagot sa kailangan ng tao. Ang tanging dahilan kaya pumarito ang Diyos sa katawang tao ay ang mga pangangailangan ng tao. At inang Diyos, mga pagpapasakit at paghihirap niya'y alang-alang sa tao, di para sa Diyos mismo. Sa lahat ng hanap ay katotohanan at sabik, sa pagpapakita ng Diyos gawain ng Espiritu'y makakapagbigay lang ng pagpukaw o inspirasyon.